Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito yung reading ninyo for November 16 to 22 or kung kailan mo mapapanood ito. Thank you so much Scorpio sa patuloy na pagsubaybay. Gusto ko malaman mo na thankful and grateful ako at malaking tulong yung inyong mga likes, shares, and comments about private readings. Panoorin nyo hanggang dulo. Nandyan yung mga details, pati na rin sa description. Pakibasa na lang. Nandyan po lahat ng kailangan yung info, pati yung links. Unang-unang card mo, declutter. Commitment. Challenges. Communication, reflection, planning. Kailangan mo maging minimalist itong November 16 to 22. Ayan sa declutter card mo. May mga bagay ka na i-let go. Whether things or people na kailangan mong i-let go, kailangan maglinis, maging minimalist, mag-declutter, magbawas ng mga kalat, dear. Pag sinabi nating kalat, hindi na siya kailangan. Okay? Ayan pwedeng objects, pwedeng people na you no longer want. Ayan, baka naman talaga may general cleaning, pagde-declutter sa bahay ninyo, or ikaw kung nagbabawas ka ng mga kagamitan mo, yung mga hindi mo na kailangan, na pwede pang magamit ng iba. Okay? Iba siguro kailangan ninyo talagang itapon na yung mga gamit dyan na hindi na mapapakinabangan din kasi lang siya nag-occupy siya ng space tapos hindi naman na nagagamit, sayang lang, diba? Nakatambay, stagnant energy. Someone will hurt your feelings daw and reveal a new side of themselves. So yan, ang magiging cause ng hurt mo is etong tao na to, kung sino may tinutukoy na person dito na makikita mo yung tunay na kulay niya. Siya mismo, i-reveal niya yung sarili niya. Okay? So, may revelation. May ano ba tawag dito, yung pag-unmask. Ayan, pag-unmask netong person na to, or diba sabi nga nila, pag parang nagsished ng skin, na doon mo malalaman kung ano talaga yung tunay na itsura, di ba? Or ugali, or intention, no? Ayan, meron ditong commitment. Pwedeng ikaw ito na pagiging committed sa ginagawa mo, hindi lang. Pwede rin naman siyang relationship, pero ibang bagay. Basta as long as merong commitment. Okay? Whether romantic na commitment or business. Oo. Basta, a commitment is indicated. Ano man ito, baka may mga, ewan ko, halimbawa, i-commit mo yung sarili mo, nagagawin mo yung ganito, ganyan. Or tatapusin mo yung ganito, ganyan. Sa any kind of commitment. Pero pwede rin naman kasi siya sa relationship or sa business. Sabi dito, gagawin mo itong commitment na to and it will make you feel better. So, makakatulong sa'yo yung commitment na yan. In some way, kasi parang masarap sa pakiramdam mo. Magiging masarap sa pakiramdam mo. And yun lang, Scorpio, may mga challenges kang pwedeng kaharapin. Yan. Kailangan mong mga problems or conflicts na kailangan maresolbahan.
At ang sinasuggest sa iyo nung card mo is approach softly daw to avoid making matters worse. So, hinay-hinay lang, maging mild lang, maging malumanay, maging soft lang yung approach mo kesa maging mas lalong lumala yung sitwasyon. Okay? Communication. Baka may mga importanteng pag-uusap na gagawin ngayon 16 to 22 of November. Pwede daw ma-reunite ka with someone. Itong reunion na to, pwedeng may kinalaman sa love life mo. Reunion, rekindling. Ibig sabihin, meron something na mare-revive, manunumbalik, or mabubuo uli, like romantic connection or friendship. Wow! Meron ka ring swerte rito. A lucky win seems likely. So, ibig sabihin, may kinalaman sa communication yung lucky win na yun. Feel ko lang. So, kung may mga usap-usapan, mga agreements, yan, sa tingin ko, baka sertihin ka, pumabor sa'yo, or maging maganda yung kalalabasan ng mga pag-uusap dito, or transactions. Kung businessman yan, or sa romantic, pwede rin naman. A period of reflection. Maaaring iba sa inyo, ito ay time na dapat magmuni-muni ka, pag-isipan ng mabuti yung mga bagay-bagay. Itong 16 to 22. Mayroong binabanggit dito about friendship. Either may magtatapos na friendship or kakilala mo na mag-grow yung relationship ninyo and mas magiging matibay yan. Either magbe-break na friendship or mas lalong magiging matibay yung connection. Planning. Okay, now is the time para kumilos sa iyong mga pinaplano, Scorpio. Yun yung sinasabi dito sa card mo. So, yung best time mo is 16 to 22nd of November. So, kung may mga goals ka na gustong ma-accomplish, may mga gusto kang simulan, ayan, lalo na kung hindi mo pa nasisimulan. Now is the time na simulan mo yan. Mag-lay down ka na ng pundasyon para sa iyong future or kung ano man itong goal mo na to. Pero something in the future yung sinasabi, parang paghandaan mo na or simulan mo na ngayon, kung ano man itong may kinalaman na to sa future. At possible na merong increase pagdating sa pera. Ayan, sa sweldo man yan or sa sales. So, most likely, may improvement sa pagpasok ng financial. Tingnan na natin yung iyong love life, Scorpio. Okay, definitely. May mga pagmumuni-munihan nga rito kagaya nung dito sa reflection mo. So, dito rin sa love life mo, sa romantic side, possible na may mga pagmumuni-munihan o dapat pag-isipan ng mabuti. Kailangan ng time. Yan, kailangan ng time, paglaanan ng time na pag-isipan ng mabuti yan. Okay, itong mga energies na to, sa love reading na nandito, pwedeng energy mo yan o energy ng person na kakonect mo. Okay? So, possible na may mga pagtatalo dito, misunderstandings, tampuhan, hindi pagkakaunawaan. And sa tingin ko dito, magkakaroon kayo ng time apart or time na yung tawag dun, dumistansya muna or tigilan muna yung isa't isa, pagpahingahin muna yung isa't isa, and bigyan lang yan. Nakikita ko dito is
bibigyan nyo ng space muna yung isa't isa. So, pwedeng ito ay period ng cool off, disconnected muna, wala munang communication. Okay? Ayan. Pagiging disconnected. And during those time na hindi kayo active sa isa't isa, pwedeng yun nga yung time na kailangan na bigyan mo ng oras yung sarili mo to evaluate or to think about kung ano man itong issue, ano man itong problema sa inyo. Bigyan nyo yung isa't isa ng time. Meron kasing mga matters dito na kailangang i-consider. Kasi parang merong hindi na masaya dito. Oo. Hindi na masaya. So, kung ano yung nangyayari or possible na pupuntahan na itong connection ninyo. Tapos siguro, ayan, tawag dito? Sasabay pa yung mga misunderstandings, pagtatalo, hindi, yan, yung mga conflict. Meron kasi dito, feeling niya, hindi siya naintindihan or naiintindihan. Ito yan. Kasi yung isa, tinatry niyang tignan yung side nung isa sa inyo. Pero parang yung isa, feeling niya, siya yung misunderstood. Or pwedeng na-disregard yung side niya ng story. Or pwedeng feeling niya, hindi na i-consider yung feelings niya. Ayan. So, merong may some kind of imbalance or feeling ng isa unfair na hindi na-consider yung kung ano yung nararamdaman niya. Okay? So, definitely may problem or conflict sa relationship na dapat bigyan ng time muna yung isa't isa para pag-isipan. Okay. Kasi nakikita ko dito, nagtatalo lang kayo na nagtatalo Kaya siguro, bigyan nyo muna, tantanan nyo muna yung isa't isa, tigilan nyo muna yung isa't isa, bigyan nyo muna ng time yung isa't isa. Sapat na time para makapag-isip-isip. Okay? Okay, may water sign energy dito. Kapareho mong water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. Meron ka ring Leo energy. Yes, strong energy ng water signs. And Libra. And sa bottom ng deck mo, air sign again. Okay. So, strong energy ng Libra, Leo, at saka Cancer, Scorpio, or Pisces. Okay, so yes, there is unfairness. Nakikita ko na kailangan ninyong pag-usapan yung mga bagay-bagay kasi merong feeling dito na hindi iniintindi yung feelings niya or side niya. So, whether sa love life mo yan or hindi, pero parang lumitaw na kasi siya sa love life mo. May mga bagay dito madadaan sa usapan, Scorpio. Pero siguro, bigyan muna ng time. Sabi ko nga, yung nandito, bigyan muna ng, igalang muna, irespeto, bigyan ng space, ng time yung isa't isa. Nakikita ko masasolve yung problem mo. Ayan the Sun. Ayan King of Swords. So, nakikita ko dito sa situation nyo, walang bagay na hindi kayang madaan sa madiplomasya, mahinahon na usapan. So, yun yung nakikita ko. Eventually, mapapakinggan yung both sides kasi ayan yung Justice card. Hindi naman siya baliktad Okay, so importante dito yung pag-iisipan mabuti, analyze mabuti yung situation, pagiging fair, pakinggan both sides, walang kakampihan, walang bias, So, yan. And also, decision making kasi Justice and King of Swords is also about decision making. And nakikita ko naman dito is,
magiging okay pa rin naman ng partnership sa romantic side or sa business side ito. Ayan, may partnership. Sa tingin ko magkakaunawaan to, magkakaroon ng mare-resolve. Magkakaroon kayo in the end ng pagkakasundo. Kasi ayan o, ayan yung sun card. Masosolve yung problem. Magkakaliwanagan din eh. Okay, magkakaliwanagan on both sides. So, yung mga bagay na kailangan ng ano ba tawag dito? Clarity. Kaliwanagan. Ito yun. Sun card, no? So, nakikita ko masosolve yung problem. Pwede may pagalis dito, 8 of Cups. Pwedeng iba ito pag-i-explore ng opportunity. O halimbawa, nagpaplano kang umalis dito sa current job mo or current company para mag-explore ng ibang opportunity sa ibang lugar or ibang company. No? So, nakikita ko dito willingness na iwan kung ano yung meron ka para lang maghanap ka ng mas better na opportunity. Especially kung hindi ka na masaya dito sa current job mo. Ayun lang yung nakikita ko. Or naghahanap ka ng meaning. Halimbawa, feeling mo hindi ka fulfilled. Parang meron kang naghahanap ka ng something na mas solid, mas malalim. Ito yun So, willing ka if ever, na iwan kung ano yung meron dito para lang maghanap ka ng something na mas deeper, mas meaningful, mas fulfilling para sa iyo. Okay, pwedeng may mga legal matters dito, legal documents, so baka pupunta kayo sa baka may mga kailangan mo ng tulong ng lawyer, advice, or government offices, ayan, parang may mga opisina dito. Anything na may kinalaman sa legal, like pirmahan ng kontrata, mga kasunduan. Okay? So, ayan yung mga na-pick up ko energies mo. November 16 to 22, Scorpio. Sana makatulong sa ito. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.